So ayun, okay, KJX, kamusta kayong lahat? At medyo naging busy lang tayo today, no? So kaya ngayon lang tayo nakapag-video, dapat mag-live pa nga ako kanina. So okay, so pag-usapan lang natin yung tweet ni MM Crypto, no? So yan, papakita natin yan. Yan, lumitaw na yan. Okay, so sabi nila may possibility na first half ng 2025 magkaroon ng crash, no, ang market, no? Magkaroon ng crash pero hindi pa sinasabing bear market, no? Pero kung mapapansin nyo naman yung 2020 to 2021, so yung 2020 nag-start yan lumipad yung BTC before, no? September, October, November, December, January, February, March, and then pagdating ng April nagkaroon ng big crash, no? I think 40% ang big crash, okay? Nung time na yon, okay? Ito yon, pakita ko sa inyo yan. So may mga kasi comment na sinasabi nila na huwag ka mag-overhype na magka-crash yung market. Again, no? So nakita nyo kanina sa chat, di ba? So napansin nyo yun, no? Huwag kayong sabi nila, tawag dito, don't panic, sabing ganon, no? So tulad ng sinabi ko sa inyo, bear market 2022, dapat ngayon pa lang, no? Sabi nga natin kung bear market, nag-invest ka, tapos ngayon, kumikita ka na ng malaki, no? Or hindi ka pa nagtitipi, hindi ko kakatakutan yung sinasabi nila na big dump, no? Hindi ko kakatakutan yon, yung sinasabi nila na big dump. Bakit? Kasi una sa lahat, nakapondo na ako, di ba? Possible once na nagkaroon ng big dump at hindi na mag-recover, break even lang ako. Okay? No? Sa ngayon, iba yan. Iba yan ngayon, no? Kung baga sabihin na natin, ngayon ka nag-invest, okay? Sabi nila, tawag dito, don't panic. No, biglang nag-big drop. Okay? So, lagi nyo tatandaan newbie. Nandiyan dyan ang mga newbie. Imposibleng hindi sila magpapanik. Okay? Imposibleng hindi sila magpapanik. Okay? Lalo-lalo na yung mga malalaki ang ininvest. Tandaan nyo yes, sinasabi natin lagi na ang i-invest nyo lang yung kaya nyo mawala. Pero tandaan nyo, halos karaniwan sa nag-i-invest, sobra-sobra yung ini-invest nila. Okay? Yung hindi nila kayang mawala. Okay? Kaya nga lagi natin sinasabi, protect your assets. Okay? Protect your assets. Tulad ng sinabi ko, kung bear market, nag-invest ka na, ba't ko pa kailangan hintayin yung bull run, di ba? So ako, mindset ko, kumita na ako laki na ng kinita ko ba't pa ako mag-expect ng maximum potential? Di ba? Hindi na ako mag-expect ng maximum potential. Ganito yan, dalawa yan. Kunyari, ikaw yung tipong tao na baliwala lang naman sa iyong pera at mag-i-invest ka ng hayaan ko lang siya sa loob ng 10 taon. Parang ganon, no? Yung hindi ko ibebenta, hayaan ko lang, bumagsak man yan, bibili ulit ako, tapos for long term. Ito yung sinasabi natin na for long term, di ba? So okay lang yun. Pero doon sa mga bago, tandaan nyo, no? So sabi ko sa inyo, ito yung time na, di ba, mas maganda na una ka na nagtipis sa whales, di ba? Kaysa yung whales yung magtipis, yung whales yung unang magtipis sa'yo, tapos magiging screenshot na lang yung profit mo. Diba? Yun yung sinasabi natin, okay? So marami nagsasabi niya na don't panic, lalo-lalo na yung mga newbie. Sinasabi nila, baka mag-ano yung mga newbie dyan, baka kabahan agad yung mga newbie. Hindi, yun talaga gusto ko iparating sa kanila, diba? Kasi kung sila nag-invest ng bear market, okay lang, diba? Pero ngayon, sa mga nasa page natin, no, mali man ako o tama, ang tingin ko sa sarili ko, yung decision ko na ikakat ko na yung mismong sa 4,500 ETH to 5,000, ikakat ko na yung profit ko dyan. Sabi ko nga sa inyo, nag-invest na ako ng bear market, umuwi na ako, nag-exit na ako dyan, and then ang ginawa natin, nag-reinvest lang tayo dahil pinakita natin sa iba na pwede pa mag-invest ng mid-bull run basta doon sa hindi nagpaparabolic pa. So ito yung ETH ang ininvestan natin, Phil ininvestan natin, Gala ininvestan natin, Ron ininvestan natin, pero tinake profit ko kaagad yung mga yan at nag-focus ako kay ETH. Yeah? Nakita niyo yun mga lods, no? Doon sa iba sa nagsasabi na FOMO yung post ko, yes, nakikita ko yan kasi nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, di ba? Every time pag nagre-report ako, nakita ko sa Twitter, nakita ko sa Facebook, nakita ko sa Bitcoin Magazine, nakita ko sa forexfactory.com, nakita ko dun sa iba't ibang klase. Nag-search tayo di ba? Ano ba reference mo, di ba? Di ba yung search? Nag-search ka kung ano yung pwede mong i-news, di ba? Alam nga naman yung reference mo, hula, di ba? Nakakatuwa no? Nakakatuwa yung mga taong nagko-comment pero wala namang ininvest, di ba? Nakakatuwa yung mga nagko-comment pero wala namang biniling crypto,
'Di ba? Alam daw nila yung cycle pero wala namang crypto. 'Di ba? Wala namang 'di ba? Ako sinasabi ko 'yan kasi una sa lahat KGX, no? Nakikita niyo portfolio ko, 'di ba? Nakikita niyo, 'di ba? Nakikita niyo na nandiyan na 'yan. Nakikita niyo kung kailan tayo nag-invest at kung kailan tayo nag-profit. Nakita niyo 'yon, 'di ba? November 'yan, 'di ba? So, tulad ng sinabi ko, kaya natin ginawa yung mid-bull run investment para makita natin kung matatalo ba tayo o mananalo tayo ngayong mid-bull run, 'di ba? So, para at least alam natin sa susunod na hindi tayo mag-i-invest ng mid-bull run. 'Di ba? Kaya lang okay gumanda 'di ba? So ang ganda ng profit natin. Hinihintay ko nga yung 500,000 'di ba? Hinihintay natin 'yun 'di ba? Kaya lang hindi siya nakuha tonight kasi nga medyo bumababa si ETH, 'di ba? Pumasok siya ng 4,000 ng 100 pero rejected. 'Di ba? Rejected siya. Kaya ngayon nasa 4,012 yata, 4,012, 4,020, 4,030 diyan naglalaro 'di ba? So yun lang KGX, no? So yun yung sinasabi ko, okay sana kung talaga nag-invest ka ng bear market, okay lang yan. Huwag ka mag-TP, 'di ba? Tulad ng sinabi ko nga sa inyo, XRP, 'di ba? XRP nag 140, kailan ako nag-exit? 89, 85, 'di ba? O nag-exit ako ng 89, 85, 'di ba? Hindi ko kinuha yung max potential, 'di ba? Hindi ko alam nalilipad ng ganyan yan 'di ba? So ang makakaalam lang yan, tandaan nyo yung mga talagang may pasensya, 'di ba? Yung kumbaga tawag dito, gusto nilang mag-hold ng sobrang tagal. Yan sila yung nakakasubok niyan, 'di ba? Pero tayo, profit is profit, 'di ba? 19 pesos, 26 pesos, 30 pesos nakabili ka, and then nabenta mo ng 80. I think profit na 'yan, 'di ba? So, yun lang KGX, no? Para at least kahit papaano, alam niyo lang yung mga nangyayari, 'di ba? Yung mga bago sa page natin, yan. Okay lang yan kasi gusto ko nga yung basher Gusto ko nga pumasok yung mga yan di ba? So, I like basher. So, yun lang KGX, no? So, tulad ng sinabi ko, no? ETH, I think ang TA ko sa ETH is dapat ma-break si 4,090 o 4,100. Dapat above doon yung candle bago umangat si ETH, no? Sinasabi nila magpo 4,200, no? Kailangan makuha muna yun. Yun muna yung TA natin, mga lodi, no? So, ma-break siya sa 4 hours time frame o sa 1 day time frame. No, hindi ako tumitingin sa 1 hour muna ngayon, no? Tsaka, napapansin nyo, hindi muna ako tumitingin sa altcoins, no? Medyo, ang galaw kasi BTC BTC, yan. Tapos, outperform si ETH, di ba? Kaya tinitingnan natin maigi ang dalawang munang yan. Okay? So, yun lang KGX. At sa mga wala pang BitGet, gamitin lang natin yung link natin sa description. Tapos, alam na natin, no? Sa mga nakinig sa akin sa BGB, congratulations sa inyo. Ang BGB ay nasa 3.6 USDT na, no? 11 pesos yan nung panahon na sinasabi ko sa inyo ang BGB, no? Congratulations at inani nyo na yung tagumpay. Okay? Mas mataas siya sa XRP, di ba? From 11 pesos to ilan na ngayon? 200? 200 na ba? Parang 200, di ba? Parang 237. Hindi, 200. Basta something 200. Kasi 3.6 USDT na di ba? So, yun lang KGX at mabuhay kayong lahat. Peace.